Nako, ito matindi. Hindi na po nakatiis si Congresswoman Zamora ng San Juan City, Metro Manila, na isa sa mga batang prosecutors, magaling na mambabatas, at kanyang sinabihang aralin ang saligang batas. Ang sinabihan niya walang iba kundi si Senator Judge Robin Padilla. Nako, Senator Padilla, Judge Padilla, makinig ka rito. Maganda itong advice na ito. Ikaw yung hukom ikaw yung judge Parang hindi mo yata alam yung mga ginagawa at nangyayari. Kaya ito yung sagot ng mambabatas na prosecutor sa iyong mga plano at ginawa at ginagawa. Ito na yun, no? Senator Padilla has to maybe review the Constitution. Maybe some of his advisors should advise him on constitutional law, and that you cannot kill an impeachment by mere resolution. That compressed timeline is unacceptable, not acceptable, for the simple reason that it will deny due process to both sides. For the prosecution, we will be unable to present all of our evidence in just 2 days maybe, while for the defense, they would also not be able to defend themselves in such a short time. So this is both on a procedural side and on a substantive side of due process. Ang naisip ko nga po, yung away ng magkapitbahay, hindi yan nare-resolve sa katarungang pambarangay in one day. What more an impeachment case against the Vice President, where we have numerous, voluminous documents or evidence to present. So we have to give both parties their right to due process. We appreciate the statement of the President. In fact, the other senator judges should listen to that, especially since our President has served as a senator judge in the previous impeachment case. So the President knows that the impeachment process for the Vice President has to continue into the 20th Congress. And he knows that this cannot be done in such a short time. Well, nakakapaliw. So, ayan, So, ang linaw, Congresswoman Zamora, isa sa mga prosecutor, bata pa, di ba? Ayan, maganda pa si ma'am. Paano yung Robin Padilla? Yan po ay sinabi ni Prosecutor Zamora dahil nga po dun sa, meron po kasing resolution si Robin Padilla. Pero hindi yata niya na-file. Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Sabi nga niya, kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte ako Kaya siya nag-file ng resolution para patayin ang impeachment. Isipin mo yun. So, hindi lang siya Senator Judge, siya ay Duterte. Madalit sabi si Robin Padilla, kahit ano pa ang dokumento, testigo, ebidensyang ipresenta ng mga prosecutors, hindi na siya magbabago dahil Duterte raw siya. Sabi nga niya, kahit daw siya sunugin na may Duterte. Wow! Anong klaseng hukom yun? Hindi pa nag-uumpisa, sarado ng isip. At ngayon, nagplano pa na mag-file ng resolution para tapusin ito. Kaya tuloy yan ang sabi ng prosecutor ng San Juan City, Congresswoman, aralin mo daw ang saligang batas. Wow! Only in the Philippines. Senator judges sinasabihang mag-aral ng batas. Wow talaga. Ikaw, Senator Padilla, ano masasabi mo dyan? Walang personalan yan, pero issue yan. Balita yan, hindi yan fake news. Nadinig mo naman, nadinig ninyo ang sinabi ng isa sa mga batang prosecutor na haharap at maninindigan sa kailang kaso kapag nagkaroon na ng actual na trial. Ayan, isa lang po yan sa mga reaksyon. Ano po inyong masasabi dyan sa sinabing yan ng prosecutor? Masakit, pero dapat niyang sabihin. Actually, kahit po sabihin ito kay Robin Padilla, kahit na marami pong
mga mambabatas, mga kongresista ang magsabi nito sa isang Robin Padilla, hindi na po ito makikinig dahil sarado na po utak nito eh. Sarado na utak nito. Kumbaga yung utak nito nakalak na. Duterte ko, idol ko si Duterte, hero ko si Duterte, may utang na loob ako kay Duterte. Puro ganyan na lang po nasa isipan yan. Kaya nga po kahit na naguhumiyaw ang mga ebidensya na makikita niyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, ay ia-acquit niyan si Sara. Hindi po niya nahayaan na mawala sa pwesto si Sara Duterte dahil nga po sa utang na loob niya kay Digong. Nakita naman natin kung gaano siya katuta, kung gaano siya yung kanyang pagiging loyal na aso ni Digong ay talagang ito po ay talagang to the highest level. Mas asong-aso pa nga ito kay Bato at kay Bongo na naging tahimik po sa impeachment trial. Hindi po ito ganong nagsasalita, hindi po ito ganong nakikipag-interpellate o nakikipag-debate. Maaring baka si Bongo din ay hindi kaya ng kanyang utak din ang pagiging impeachment judge. Kaya tahimik lang, kaya nananahimik lang. Kasi nga, ang tangi lang din namang lalabas sa bunganga ni Bongo ay Duterte siya at dapat ma-dismiss ang kaso ni Sara sa impeachment at dapat po na hindi matuloy ang impeachment. Puro ganun lang. Pero sigurado ko na ang pinaka-obob po sa lahat ng tuta ni Digong ay walang iba kung hindi itong si Robin Padilla. Hayag na hayag naman. Siguro kahit ang mga kabataan, ang mga civic groups, kahit mga abogado, ang tingin kay Robin Padilla ay isang tutang galisay na nag-iiyak na huwag parusahan ang ginawang pandarambong ni Sara Duterte. At bakit ko po nasabi na saradong-sarado na ang isip nito, ang utak nito? Alam niyo po ba kung bakit? Panoorin po ninyo to. Kita nyo? 2028 daw po. Sara Amy, sus Mariosep. At inihalan tulad pa niya sa Pag-asa ang tambalan na ito. Ito daw ang magiging last hope ng ating bansa, sus Mariosep. Last hope? Para maging narco state tayo? Para bumalik ang pogo? Para maghari na naman ang mga kurakot sa gobyerno? Last hope ng mga sindikato? Ng droga, yan ang last hope nila. Kasi hindi nga po sila makaporma ngayon kay PBBM. Ang mga sindikato po ng droga, kahit po ang itong karagatan ginagamit na nila, di ba? May nakuha diyan palutang-lutang halagang 8.8 billion na halaga ng pinagbabawal na gamot, di ba? Kasi nga hirap na hirap sila ngayon sa ginagawa ni PBBM na paglaban sa droga. Kaya ang kanilang solusyon, palutang na lang ito. Palutangin na lang. Diba? Kaya po etong si Robin Padilla, bulag na bulag sa paghanga kay Digong. Bulag na bulag sa paghanga kay Sara Duterte. At di bali na malagay sa masama na kamay ang Pilipinas. Di bali nang malagay tayo sa alanganin na naman ang mga buhay ng mga Pilipino. Di bali na dumami ang gurguran. Basta ang importante, makapagbayad lang ng utang na loob ang tutang si Robin Padilla. Actually, hindi lang sa kay Padilla, dapat sa lahat ng senador. Dahil kayo ay mga senador judge, basahin nyo paulit-ulit ang saligang batas. Alamin nyo ang inyong rules at saka saligang batas para hindi kayo maligaw sa pagdedesisyon at pagtatanong, both prosecutors at defense. Kasi ang mga senador judge allowed magtanong for clarification sa presentation ng ebidensya, presentation ng mga testigo, both side, defense and prosecutor. Ganun po yun Kasi kung hindi ka magtatanong at hindi mo alam ang rules, hindi mo alam ang power mo, hindi mo alam ang karapatan mo at ang saligang batas, maliligaw ka sa pagdedesisyon pagdating ng tamang panahon. At maliligaw ka rin sa tanong kapag nag-trial na kung hindi mo alam ang iyong kapangyarihan at pananagutan under the rules at Constitution. Kaya yung advice ni Congresswoman Zamora, hindi lang siguro para kay Padilla, pero tinukoy si Padilla kasi siya yung may resolution sa lahat ng mga senador. Abogado ka man o hindi na senador,
baka nakakalimot, basahin. Hindi po masamang aralin natin ang aralin. Hindi po abogado lang ang may karapatang mag-aral ng batas. Ang abogado, continuous ang pag-aaral ng batas kasi padami ng padami ang batas. Iniaamend yung mga dating batas, binabago yung mga dating batas. So tuloy-tuloy yung pag-aaral. At sinasabi ko sa inyo, hindi lang po abogado ang may karapatang malaman ng batas. Kahit hindi tayo abogado, basahin mo lang ang batas, maintindihan mo. Basahin mo rin yung rules ng Kongreso at ng Senado. Kahit sa anumang bulwagan, City Council, Municipal Council, or sangguniang panlalawigan, na gumagawa ng mga local na mga batas, ordinansa, yan po ay meron sariling rules. Kahit po sa anumang organization, may mga rules. So yung rules ng Kongreso at o ng Senado bilang impeachment, iba po yan eh. Iba yung rules ng impeachment trial at iba rin yung rules ng Senado bilang legislator. Magkaiba po yan. Okay? Pero lahat ng mga rules na yan, dapat hindi nyo sasapawan ang mga probisyon ng saligang batas. Dahil sinabi ko na ito dati at ulitin ko, ang saligang batas ang pinakamataas na batas sa Pilipinas. Yan ang batas na dapat sundin mula Pangulo hanggang sa barangay chairman, mula sa mga senior citizen hanggang sa mga kabataan at naintindihan ng batas, dapat susunod. At kung hindi naintindihan, ipaliwanag. Kaya tama yung sinabi ni Congresswoman Zamora, aralin para may alam. Aralin para alam ang ganap. Ayan po yan. Advice yan. Huwag kayo magagalit. Hindi naman personalan niya. Any comment, reaction? Marami pang ganyan. Meron pa nga isang pare na dito kahapon, mas matindi ang sinabi. Diba? Pero pare yun. May karapatan din sabihin kung anong gusto niya sabihin base sa kanya nakita at narinig. Kaya nga yung ginawa ng Senado sa 2 araw nilang opening ng trial o hearing, lalo pong nagbigay ng pagka-interes ng gising sa mga taong hindi gaanong interesado pero magkaka-interes lalo na ngayon. Kaya karapatan, araw ng kalayaan, ngayong buwang ito, dapat ay malaya sa bawat isa. Pero ang responsibility and accountability, huwag niyong kakalimutan para hindi maligaw. Please like and share, subscribe and follow. Kaya nga po, sana bago ginawang senador ni Digong itong si Robin, pinag-aral niya muna sana. Diba? Sana pinakuha man lang niya kahit mga yung mga vocational, mga vocational lang sa pagbabarangay tanod. Para kahit papaano may alam, may laman ng utak nito. Kaya lang sa ginawa kasi ni Digong, pinakandidato lang kagad naging senador, ayun na. Diba? Bigla na lang naging senador. Kaya tutang-tuta. Walang alam Walang sariling alam, walang sariling kaalaman. Kaya kahit anong i-coach, kahit anong ituro dito ng mga pro Duterte na advisor nito, diba? Yun lang ang gagawin, diba? Kitang-kita naman natin Bato, Robin at Amy. Yan yung mga may ingay nung nakaraang impeachment pag-convene ng impeachment court ng Senado. Diba nakita natin kung gaano sila kabokal sa pagiging pro Sara at nagiging abogado sila ni Sara Duterte. Yan po sana yung mga bagay na dapat hindi sana mangyari. Kaya lang po nangyayari dahil nga po bulag na bulag ang mga katulad ni Robin Padilla sa pagmamahal kay Digong na hindi nararapat. Siguro kung normal lang na artista si Digong, 'di ba? Kung ito ay hindi naging normal lang na artista si Robin Padilla, hindi siya naging senador. O 'yun, baka pwede pa ano lang 'to artista kaya okay lang, walang problema. Pero yung ikaw ay senador, natatayong senator judge sa isang impeachment trial, tas makikitang bias na bias ka, hindi pa man lang nagsisimula ang impeachment trial, dapat mag-inhibit ka na 'di ba? Para lang sa para sa delikadesa. 'Di ba? Si Amy Marcos at si Robin nga, 'di ba? Nakita nga ito na magkasama doon sa sa Malaysia. Ayan, at si Robin Padilla mukhang nangangampanya na po para kay Sara at Amy sa 2028. Mukhang inililigaw ang
cheese. Ang Sara cheese sa 2028 parang nililigaw parang Sara cheese. Tinatanggal nila sa isipan ng mga tao para nga naman ng mga desisyon na ginagawa ni Cheese Escudero ay hindi po matuon na ito may pagpabor kay Sara Duterte. Yan yung nakikita ko. Kaya alam nyo po, sa totoo lang wala tayong aasahan kay Robin Padilla. Papalamunin lang natin ang papalamunin to, papasahudin lang natin ang papasahudin. Hindi papalamunin doon sa bahay nila kasi maaaring pagkain siguro doon sa pamilya nila yon, di ba? Pero yung doon sa pagmumukbang niya sa Senado, papalamunin lang natin to ng papalamunin sa Senado. Magmumukbang lang to na magmumukbang sa Senado. Manggugulo lang ng manggugulo to. Gagawin lang nito ang mga bagay na puro pabor lang sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara at Digong. Puro gano'n na lang yan. Wala na. Kaya nga po kahiya-hiya na isang mambabatas, bata pa na mambabatas. Ito pa ang nagpapayo sa isang senador. Parang mas okay pa maging senador yung kongresista na yon ng San Juan kaysa kay Robin Padilla. Mukhang mas may utak pa yon. Kaya po alam nyo, napakadelikado talaga na maging senador ang isang artistang mangmang, walang alam. Buti sana kung katulad yan ni Yorme Isko Moreno na nag-aral, nagsumikap para po magkaroon ng sariling kaalaman sa batas. Diba? Buti sana kung gano'n ang isang Robin Padilla. Kaya lang, sa loob ng 3 taon na kanyang pagiging senador, puro pagyayaw-yaw, puro pagkikepweng, pagkakwang-kwang lang ang ginagawa ni Robin Padilla, pagmumukbang at paghagod ng bigote ang ginagawa, pagngalngal, pag-iyak dahil sa nakulong si Digong. Yan lang ang mga matatandaan natin kay Digong kay Robin Padilla, wala tayong matandaan na nagawang maganda niyan. Kay Robin Padilla, wala. Talong-talo mga Pilipino dyan sa senador na yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.